Ayun, Good Friday po. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon, sa maraming gifts, blessings, opportunities. Napakarami po niyan. Kaya medyo masasabi nating blessed talaga din naman tayo at blessed din siguro naman kayo. Marami kaninang pumipila sa mga nagpakaridad dito sa kalye namin. Mukhang dalawa kagad yung nagpakaridad. Anyway, may ika-clarify tayo sa dark factor. Magagandang tanong lalo na yung kay Allenton. Okay, dark factor. Pero before that, meron tayong napakagandang feedback or constructive na hindi naman criticism, parang paalala, no? Galing kay Jeyo Mini Aviary. Okay? Nung nabasa niya yung natin, yung last vlog, kung nagpapaliit ba ng ibon ng dark factor, meron siyang mga points of view na very valid. Okay? Anong sabi niya? Una, parang pag tiningnan mo daw talaga yung mga parang tao pag nagsusuot ng itim ng mga shirt or something, parang pumapayat, di ba? So parang ganun yung tingin niya sa dark factor. Kasi ang kanyang main contention, which is very valid, ang intindi niya sa binanggit natin is lumiliit physically ang body, yung katawan mismo ng ibon ang lumiliit. Bakit niya na-interpret yun? Kasi ako mismo, nung binalikan ko, sa caption pa lang, tama siya, sa caption pa lang, ang hirit ko, nagpapaliit ba ng ibon ang dark factor? So, syempre, tama, maiisip ka talaga na physically, yung katawan ng lumiliit. So, yun pa lang, medyo sabi ko ba, kaya pala na misinterpret ako. Buti na lang, nag-feedback si Jeyo Mini Aviary. Diba? So, pangalawa, ang sabi niya, yung sinasabi nga niya na ang intindi niya is ganon, body yung So, nilinaw ko ngayon yan. Sinagot ko na siya. Sabi ko, tama ka. Meron talaga akong ron, sablay. Kasi hindi ko nilinaw na nagpapaliit ng tingin. Yun ang dapat na term. Tingin. Kasi, ang talagang pinapaliit ng dark factor, yun yung spongy zone. Overall, lumiliit ang balahibo, hindi yung physical body. Pag lumiit ang balahibo, hirap nang magpa-buff. Alam ng mga budgie breeder to yung buffing na tinatawag, yung pag tiningnan mo yung malahalimaw, gumaganon yung balahibo, buffing ang tawag doon. Yun ang gustong-gusto nila kasi parang machong-macho tingnan ang budgie. Di ba? Parang kondisyon na kondisyon. So, mahirap mapabuff ang mga may dark factor kasi nga pinaliliit na niya, nagiging tight yung balahibo. So, yun ang nalinaw natin. Pero sa caption natin, tsaka yung iba ko pang nabanggit, nababanggit ko lumiliit ba ang ibon. So, easily may misinterpret. Kaya, napakaganda ng feedback ni Jeyo Mini Aviary. Pangalawa, gusto kong banggitin, yung very constructive ang approach niya. Kumbaga, hindi siya nambabash, hindi offensive, very positive yung pagpansin niya sa ating kakulangan. Yun ang gustong-gusto ko. Very much welcome po yun dahil alam po natin na marami talaga tayong kakulangan. Malayong-malayo pa tayo sa mga eksperto. Malayong-malayo tayo sa mga totoong maestro at mga scientist. Ay naasahan ko magkakaroon pa tayo ng mga pagkakamali, mga kakulangan na dapat pang ma-improve. So kailangan natin yung mga approach na katulad ni Jeyo Mini Aviary. Salamat po, Jeyo Mini Aviary, sa mga feedback na ganoon. Kailangan natin yun. Huwag po kayong mag-atubiling banggitin sa akin, sir, parang may mali dito o may kulang dito. Mas maganda kung magagawa natin yun. Pareho tayong magpo-progress, di ba? Okay. Balikan natin si Allenton. Ang hirit niya, which biglang pumasok sa isip ko nga, no? Sabi niya, sir, ano-ano ba ang mga dark factor? Di ba? Simpleng tanong, ulitin natin, sabi ni Allenton. Ano-ano ba ang mga dark factor? Sabi ko, teka, ba't niya tinanong kung ano-ano ba? Di ba? So, parang simpleng tanong, pero parang pag inisip kong mabuti, ba't ganun ang naging tanong niya? May pinanggagalingan? Bakit mo sasabing ano-ano ba? So, ang pagkakaintindi niya, parang napakaraming dark factor gene. Iisa lang po, para malinaw. Sinagot ko na rin naman dun sa post. Iisa lang po ang dark factor gene, ang nagpapadiin ng kulay o yung nagpapanipis ng spongy zone. Ngayon, pwede siyang kumarga ng single factor, double factor. Kaya medyo siguro hindi naintindihan, wala pa tayo sa mode of inheritance. Yung may dalawang chromosome lagi at dalawang chromosome sa magulang. Paaabot tayo doon, saka nyo marirealize yung lagi kong sinasabi. Hindi ko lang muna inuuna yun para hindi nakakalito. Kasi nga, step by step lagi tayo.
Okay? So, ulitin ko, Allenton, iisa lang ang dark factor. Pwede siyang kumarga ng dalawa dahil dalawang chromosome ang pwede niyang kargahan. So, pwedeng single factor, dark factor. Ngayon ang tanong, kasi siguro nasabi mo, dark factor sa lutino, dark factor sa cinnamon, dark factor sa pie, dark factor sa slaty, dark factor sa violet. Nako po. Ay, wait. Meron tayong homemade na smoothie. O, alam nyo na kung anong kulay. Ube. Brought to you by our star senders. First time may nag-send ng 50 stars. Thank you po. Thank you. Ube, alam nyo na. Ito na ang clue kung anong susunod nating i-discuss na mutation or gene. Balik muna tayo sa dark factor. Isa lang po ang dark gene. Isang gene ang nagko-control sa dark factor or dark mutation. Ngayon ang tanong, kumakarga siya sa lahat ng mutation. Tingin ko yun ang hindi ko nalinaw. Pwede siyang kumarga sa lahat ng iba't ibang mutation as a combination. Okay Pwedeng kumarga ang dark factor sa iba't ibang mutation as a combination. Pwede siyang makombine sa cinnamon, pwede siyang makombine sa palin. Pwede siyang makombine sa slaty, sa blue, sa ino, pale fallow, bronze fallow, dan fallow. Kung ano pa yun, ano pa mutation maalala niya, dilute. Yellow face, orange face, aqua, B1, B2, pwede siyang kumarga lahat doon kasi ibang mutation siya. Pareho lang din na pwedeng mag-combine ang B1, B2 sa yellow face, B1, B2 sa orange face, pwede mag-combine ng cinnamon sa violet. Parang ganun si dark factor. Pwede siyang mag-combine sa lahat. So, isang gene lang ang isang mutation siya. Kasi doon sa tanong ni Allenton, ano-ano ba? Parang natutunog ako, medyo may kalituhan siya. Parang may dark factor lutino ba? Meron, pero kombinasyon na yun. Hiwalay si dark factor sa lutino. Hiwalay si dark factor sa pale fallow. Hiwalay si dark factor sa cinnamon. Etc. So, okay, malinaw tayo doon. Sana, kung may clarification pa. Ngayon, ito pala, ang magandang tanong. Ito, pasok dapat sa isip ng sa buong Pilipinas, sa mga Pinoy breeder. Ang dapat itanong na napakaganda, ano ang effect ng dark factor sa lutino? Ano ang effect ng dark factor sa cinnamon? Ano ang effect ng dark factor sa violet? Patay tayo dyan. Remember, yung susunod natin na mutation ay di-discuss. Ano ang epekto ng dark factor sa pallid? Sa bronze fallow? Sa dan fallow? Sa lahat ng mutation. Dapat ganun ang tanong. At pag veterano ka na, medyo huli-huli mo na. Sa mga baguhan, dahan-dahan yung itanong. Kung may mauve kayo, ipares nyo yan sa iba't ibang mutation. Tingnan nyo kung ano magiging effect. Kung may olive green kayo, dark green o cobalt or dark blue, pwede nyo gawing project. Simpleng project lang. Kung ano yung meron kayong pwedeng ikasa na mutation, dagdagan nyo o i-combine nyo sa dark factor. Update nyo kaagad ako. Diba? O kayo mismo, recording, ito pala effect. Ganon. Yun ang magandang kumbaga gawing attitude sa dark factor. May database kayo ngayon. Okay, so malinaw iba yung dark factor sa iba't ibang mutation. Kaya ang tanong, ano ang epekto nito sa iba't ibang mutation? Okay? Dahil alam nyo na kung ano yung susunod na mutation natin. Actually, request to marami nag-request. Rayaj Tayag Dagohoy, si Angelo Castro, sabi niya, susunod na ba yung, susunod na ba yung violet? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Susunod na ba yung violet mutation? Okay? Si Nald Arevalo, may sinabi siya actually. Prof, next na natin ng violet. Kasi nakikita ako sa post ng mga Indo group, parang nakafocus sila sa violet mutation. Salamat po. Yun ang hirit niya. Ako napaisip din, teka, ba't sila nagfo-focus doon? Naku, baka maunahan na naman tayo sa magagandang kombinasyon ng violet. Although matagal na naman kinocombine to. So pag-aaralan natin, hihimayin natin ang violet mutation. Exciting po ito. Maraming twist ang violet. Believe me. Promise. So, antabay lang. Baka mamaya lang o baka bukas lang. Violet mutation na tayo. Salamat po. Hasta la vista.